kamatayan. Iyon ang regalong ibinigay nila sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang puntod, ipinagdiriwang ng kanyang asawa at pinsan ng kanilang pag-iibigan. Kalimutan mo na siya, mahal. Isa na lang siyang abo. Bulong ng babae, habang hinahaplos ang pekeng sinapupunan. Ngunit mula sa anino, isang kaluluwang hindi mapatay ang nagmamasid. Hindi pa tapos ang laban. Muling isisilang ang katarungan. Paano niya babawiin ang lahat nang hindi isinisiwalat kung sino siya? Oo, sigurado na ang lahat. Isang malinis na aksidente lang ang kailangan para matapos na ang problema sa utang ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagkatapos nito, sa atin na ang lahat. Ang bawat salitang yon na nagmumula sa kabilang silid ay tila mga bubog ng salamin na dahan-dahang tumutusok sa kanyang pandinig. Ang boses ni Waldo, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Nakatayo si Winona sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahalo ng paboritong sinigang ng asawa. Ang asim ng sampalok at ang amoy ng kumukulong sabaw ay pumuno sa munting kusina. Isang pamilyar na halimuyak na dating nagdudulot sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, ang bawat singhap niya ng hangin ay tila lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang mga palad niya na bahagyang magaspang at may mga kalyo mula sa pag-aasikaso sa kanilang maliit na paggawaan ng tela ay mahigpit na nakahawak sa sandok. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Waldo, nag-asikaso sa bawat gusot ng kanyang damit at nagtrabaho para tulungang itaguyod ang kanilang mga pangarap. Malaki ang makukuha nating insurance. Pagpapatuloy ng boses ni Waldo, ang tono nito ay malamig at kalkulado, walang bahid ng anumang pagsisisi. Saka, nariyan pa ang mamanahin niya kay Don Wilfredo. It's a clean slate for us. Nabitawan ni Winona ang sandok. Ang pagtama nito sa sahig ay lumikha ng isang matinis na kalansing, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Isang ritmo ng pagkawasak na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Ang mainit na mangkok ng sinigang na hawak niya kanina pa ay biglang nawala ng pakiramdam sa kanyang mga nanginginig na daliri. Tila yelo ang gumapang sa kanyang mga braso hanggang sa ang kanyang mga kamay ay tuluyang namanhid. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng mangkok, ang pagtilapon ng mainit na sabaw at ang pagkalat ng mga piraso ng nabasag na porselana sa sahig ay parang isang eksena sa pelikulang pinapanood niya sa malayo. Nakatitig lang siya sa kawalan, sa pader, na naghihiwalay sa kanya at sa lalaking dumudurog ng kanyang mundo. Ang lahat ba ng kanilang pinagsamahan, ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako, lahat ba yun ay isang malaking kasinungalingan? Parang isang robot na walang kaluluwa, nilinis niya ang mga bubog sa sahig. Binalot niya ang mga ito sa diaryo ng may pag-iingat na para bang binabalot niya ang mga pira-pirasong alaala ng kanilang pag-ibig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang pumunta sa paggawaan. May mga order na kailangang tapusin. Iyon ang nakasanayan niya, ang magpatuloy, anuman ang sakit. Habang nagmamaneho, ang tanawin sa labas ng bintana ng kanyang lumang kotse ay malabo. Isang guhit ng mga kulay na hindi na niya makilala. Bumabalik sa kanyang isipan ang araw ng kanilang kasal. Ang matamis na ngiti ni Waldo, ang pangako niyang aalagaan siya habang bubuhay. Mga pangakong ngayon ay abo na lamang. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay tila naglalayo sa kanya sa Winona na kilala niya at naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Nang nasa paliko at madulas na bahagi na siya ng kalsada, sa gilid ng bundok, tinapakan niya ang preno. Ngunit walang kumagat. Lumubog ang pedal sa sahig nang walang anumang pagtutol. Sinubukan niya ulit, buong lakas, ngunit huli na ang lahat. Nawalan ng kontrol ang manibela sa kanyang mga kamay. Umikot ang mundo sa kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang paghalik ng bakal ng kanyang sasakyan
sa isang dambuhalang puno bago tuluyang nilamon ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay ang amoy ng pinakuloang dahon ng bayabas at ang magaspang na banig sa ilalim ng kanyang likod. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang kisameng gawa sa nipa. Isang matandang babae ang nag-aabot sa kanya ng isang basong tubig. Sabi nito, natagpuan daw siya sa loob ng nawasak na sasakyan sa paanan ng bangin, himalang nabuhay mula sa isang trahedyang dapat sana'y kumitil sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Sa kabila ng sakit at mga benda sa kanyang katawan, isang hangal na pag-asa ang nagtulak sa kanyang bumalik. Baka isang masamang panaginip lang ang lahat. Baka mali ang kanyang narinig. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa kanilang lugar. Nagtatago sa mga puno hanggang sa natanaw niya ang isang maliit na sementeryo na pag-aari ng kanilang pamilya. Doon, may mga sariwang bulaklak sa isang bagong gawang puntod. Lumapit siya, nanginginig ang mga tuhod. At doon, nakaukit sa malamig na marmol ang kanyang pangalan. Winona de la Cruz Alcantara, minamahal na asawa, ngunit hindi ang kanyang pangalan sa lapida ang dumurog sa kung anumang natitira pa sa kanyang puso. Ito ay ang tanawing nasa harap nito. Si Waldo, ang kanyang asawa, ay nakatayo roon. At sa mga bisig nito ay si Vivina, ang kanyang pinsan na kinupkop niya at itinuring na parang tunay na kapatid. Magkayakap sila. Ang mga katawan ay magkadikit, nagbabahagi ng isang sandaling puno ng pagnanasa sa ibabaw mismo ng kanyang libingan. Ang isang kamay ni Waldo ay marahang humahaplos sa bilugang tiyan ni Vivina. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Vivina, isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy sintonadong sumisira sa katahimikan ng lugar. At pagkatapos, naririnig ni Winona ang bulong na tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Sinabi iyon ni Vivina kay Waldo. Ang boses nito ay puno ng tagumpay. Ngayon na wala na si ate, kailangan na nating pilitin si Papa na pumirma sa mga papeles ng mana. Bago pa manumbalik ang kanyang matinong pag-iisip. Mas masakit palang mamatay sa alaala ng mga taong buhay kaysa mamatay ng tuluyan sa ilalim ng lupa. Habang nakatitig si Winona sa sariling mukha, sa harap ng salamin sa klinika ni Winston, hindi niya na makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mga mata niyang dati puno ng pangarap ay tila dalawang balon na ngayon ng malamig at tuyot na pighati. Ang bawat linyang naiwan ng pilat sa kanyang noo ay isang paalala ng gabing itinapon siya ng sarili niyang asawa sa kamatayan. Winona, sigurado ka na ba rito? Ang boses ni Winston ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hawak ang isang pares ng salamin na may makapal na frame. Pwede nating ilapit ito sa mga awtoridad. Hindi mo kailangang dumaan sa ganitong paghihirap. Lumingon si Winona sa kanyang matalik na kaibigan. Ang tanging taong naniwalang buhay pa siya nang walang sinumang naghanap. Authorities? Winston, ang asawa ko, ang pumatay sa akin sa mata ng batas. Ang pinsan ko ang may hawak sa puso ng pamilya ko ngayon. Kung babalik ako bilang Winona, papatayin nila ako bago pa ako makahakbang sa pinto. Pero bilang si Wanda, magiging anino ako na dahan-dahang susakal sa kanilang mga kasinungalingan. Isinuot niya ang makapal na salamin at ang asul na face mask na halos tumatabon sa kalahati ng kanyang mukha. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng pumanaw. Ngayon, siya na si Wanda, isang tahimik at misteryosong nurse na walang nakaraan. Ang pagtapak niya sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila pagpasok sa isang kabaong na gawa sa ginto. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing punong-puno ng tawanan, na ngayoy pinalitan na ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon
ay agad na binasag ng matalas na boses ni Doña Walda. "So, ikaw ang bagong padala ni Dr. Winston?" Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang paboritong silyon. Ang mga daliri nito ay puno ng mamahaling alahas habang hinihigop ang kanyang tsaa. Tiningnan niya si Wanda mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. "Siguraduhin mong hindi ka lampa. Ayoko ng mga taong tatanga-tanga sa bahay ko. At huwag kang aakyat sa second floor maliban na lang kung kailangan. Naintindihan mo?" "Opo, madam." Maikling sagot ni Wanda. Ang kanyang boses ay pilit na ginawang paos at mababa. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa galit. Nais niyang isigaw na siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang paghihiganti ay isang pagkaing mas masarap pagsaluhan ng malamig. Lumabas mula sa kusina si Vivina. Suot ang isa sa mga paboritong sutla na damit ni Winona. Ang kanyang dibdib ay kumulo sa puot nang makita ang pinsang itinuring niyang kapatid na ngayoy nagpapakasasa sa kanyang mga ari-arian. "Hoy nurse, dalhan mo ng mainit na tubig ang kwarto ni Waldo mamaya." Utos ni Vivina. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila ipinagmamalaki ang prutas ng kanyang pagtataksil. "At ayusin mo ang pag-aalaga kay Papa. Kapag narinig ko siyang dumaing, malalagot ka sa akin." Tumungo lamang si Wanda at dumiretso sa silid ni Don Wilfredo. Pagpasok niya, ang amoy ng gamot at kalungkutan ay sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama, ang matapang na haligi ng industriya ng tela, na ngayoy nakaupo sa ekselan, nakatitig sa bintana ng walang anumang ekspresyon. Ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na balat na iniwan ng isang buhay na ninakaw. Dahan-dahang lumapit si Wanda. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama at hinawakan ang nangangalirang na kamay nito. Ang balat ng kanyang ama ay malamig, parang isang tuyong dahon na madaling mabasag. Sa loob-loob niya, sumisigaw si Winona. "Tatay, ako ito. Buhay ako. Narito na ako para iligtas ka." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Don Wilfredo. Ang kanyang tuyong labi ay nanginginig at isang solong butil ng luha ang dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang kulubot na pisngi. Tila naramdaman ng matanda ang init ng tunay na pagmamahal na matagal nang nawala sa mansyong yon. Nabalik ang diwa ni Wanda nang biglang bumukas ang pinto. Si Vivina ay nakatayo roon, may dalang isang baso ng gatas na may kakaibang kulay. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa posisyon ni Wanda sa tabi ng matanda. "Masyado ka namang malapit sa biyenan ko, nurse." Ang boses ni Vivina ay puno ng lason. Ang bawat salita ay tila isang banta. "Huwag mong kalilimutang trabahador ka lang dito. Baka nakakalimutan mo, ang huling babaeng masyadong naging emosyonal sa bahay na ito ay nasa ilalim na ng lupa. Gusto mo ba siyang samahan?" Tinitigan ni Wanda si Vivina sa likod ng kanyang makapal na salamin. Ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa ilalim ng kanyang uniforme. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sino nga ba ang susunod na hihiga sa ilalim ng lupa? Vivina? Ikaw ba? O ang mga kasinungalingang itinayo mo? Ang gabi sa mansyon ng mga Alcantara ay dahan-dahang lumalalim. Ngunit ang pait sa dibdib ni Wanda ay hindi humuhupa. Sa bawat pag-akyat niya sa ikalawang palapag, tila may mga tinik na tumutusok sa kanyang mga talampakan. Ngayong gabi, ang utos ni Vivina ay simple ngunit talamak sa kalupitan. Kailangang linisin ni Wanda ang silid na dati pag-aari nila ni Waldo. Pagpasok niya sa silid, ang pamilyar na amoy ng pabango ni Waldo ay humahalimuyak pa rin sa hangin. Ngunit ngayoy nahaluan na ito ng isang matamis at masangsang na halimuyak na pag-aari ni Vivina. Nakita ni Wanda ang kanyang mga paboritong unan, ang mga kurtinang siya mismo ang pumili, at ang malawak na kama kung saan siya nangarap ng isang masayang pamilya. Lahat ng ito ay dinungisan na ng pagtataksil. Ang bawat gusot sa kumot ay tila isang sugat
na muling bumubuka sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inayos ang mga gamit. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang mga frame ng larawan na wala na roon. Pinalitan na ang kanyang mga retrato ng mga larawan ni Vivina at Waldo na masayang magkasama. Habang nagpupunas siya ng alikabok, pumasok si Vivina na may dalang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pagkapagod. "Nurse, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Ayoko ng kahit anong alikabok dito, lalo na't masela ng pagbubuntis ko," sabi ni Vivina habang humihigop ng tsaa. "Alam mo, napakalungkot ng silid na ito dati. Masyadong formal at malamig ang pinsan ko. Buti na lang, dumating ako para bigyan ng buhay ang bahay na ito at ang puso ni Waldo." Nanatiling tahimik si Wanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ngunit sa loob-loob niya, ang puot ay tila isang apoy na handang lamunin ang buong mansyon. "Opo, ma'am. Sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat." Ang tanging naisagot niya sa isang mahinang tinig. Ang pagpigil sa sariling damdamin ay ang pinakamabigat na krus na kailangan niyang pasanin. Nang makalabas si Vivina, dumiretso si Wanda sa silid ni Don Wilfredo. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may katuturan ang kanyang pagbabalik. Habang inaayos niya ang una ng kanyang ama, may napansin siyang isang maliit na bote ng gamot na nakatago sa ilalim ng sapin ng kama. Kinuha niya ito at tiningnan ng label. Hindi ito ang gamot sa puso na dati iniinom ng kanyang ama. Ito ay isang uri ng malakas na pampatulog at pampahina ng sistema ng nerbiyos. Ang galit na naramdaman ni Wanda ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam na niya kung bakit hindi gumagaling ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote at pinalitan ang laman nito ng mga bitamina na kamukha ng mga tableta. Ang mga gamot na dati nang inihanda ni Winston para sa ganitong pagkakataon. "Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko nahahayaang saktan kanila," bulong ni Wanda habang hinahaplos ang noo ng ama. Sa sandaling iyon, ang tuyot at nangangalirang na kamay ni Don Wilfredo ay bahagyang gumalaw. Naramdaman ni Wanda ang isang mahina ngunit mariing pisil sa kanyang mga daliri. Ang munting kilos na yon ay tila isang sigaw ng pagkilala at pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay uminit at isang butil ng luha ang pumatak sa palad ng matanda. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagtatagpo ay muling nabasag nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Mabilis na itinago ni Wanda ang tunay na gamot at tumayo ng tuwid. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Walda. Ang matandang babae ay may hawak na isang lumang alahas. Ang mga mata nito ay naniningkit habang nakatingin kay Wanda. "Bakit hanggang na ngayon ay narito ka pa rin? Tapos na ang oras ng pag-aalaga mo, hindi ba?" Tanong ni Doña Walda. Ang boses nito ay puno ng paghihinala. Lumapit ang matandang babae at tinitigan ng maigi ang mukha ni Wanda sa ilalim ng kanyang makapal na salamin. "May kakaiba sa'yo, nurse. Ang paraan ng paggalaw mo, ang paraan ng pag-upo mo sa tabi ng aking biyenan." Huminto si Doña Walda. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Wanda. Ang mabilis na pintig ng puso ni Wanda ay tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng silid. Natatakot siya na baka marinig ng matanda ang takot at puot na naglalaban sa loob niya. "Ang mga mata mo," dugtong ni Doña Walda. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na alaala. "Bakit parang nakikita ko ang mga mata ng pumanaw kong manugang sa likod ng mga salamin na yan? Sabihin mo sa akin, nurse, sino ka ba talaga?" Ang tanong na yon ay naiwang nakabitin sa hangin. Tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Wanda. Wala siyang maisagot, wala siyang maigalaw, habang ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang bumabalot sa kasalukuyan. Ang bawat tibok ng puso ni Wanda ay tila isang babala
habang dahan-dahang lumalayo ang mga hakbang ni Doña Walda mula sa silid. Ang takot na halos magpatigil sa kanyang paghinga ay unti-unting napalitan ng isang malamig na panginginig. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, ang maskarang kanyang isinuot ay unti-unting nabubutas. Ngunit sa gitna ng panganib, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa ibaba. Isang boses na nagdadala ng tanging kapanatagan sa kanyang naguguluhang mundo. Si Winston. Dumating ang doktor para sa kanyang lingguhang pagsusuri kay Don Wilfredo. Pagpasok ni Winston sa silid, agad na nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, ang propesyonal na anyo ng doktor ay bahagyang nabasag. Pinalitan ng isang sulyap na puno ng lalim at hindi masabing pangungulila. Lumapit siya sa kama. Dala ang amoy ng malinis na papel at banayad na bango ng antiseptic na tila naging simbolo na ng kaligtasan para kay Wanda. "Kumusta ang pasyente, Nurse Wanda?" tanong ni Winston. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado para sa sino mang nakikinig sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nanginginig na mga kamay ng babae. "Maayos po, Dok. Nakatulog na po siya ng mahimbing pagkatapos ng kanyang hapunan," sagot ni Wanda. Ang kanyang tinig ay bahagyang pumyok. Isang maliit na bitak sa kanyang pader na tanging si Winston lang ang nakapansin. Napansin ni Winston ang namumulang balat sa kamay ni Wanda. Ang bakas ng mainit na tsaa na sadyang ibinuhos ni Vivina noong nakaraang araw. Hindi nagsalita ang doktor. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Wanda. Ang init ng palad ni Winston ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Wanda. Isang sensasyong matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng maraming taon, ang mga kamay ni Waldo ay nagdala lamang ng panlalamig at sakit, ngunit ang hawak ni Winston ay tila isang kanlungan. Kumuha si Winston ng isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa kanyang bag. Gamit ang kanyang hintuturo, marahan niyang pinahiran ng malamig na cream ang paso sa kamay ni Wanda. Ang bawat paikot na galaw ng kanyang daliri ay puno ng pag-iingat, na tila ba ang balat ni Wanda ay isang mamahaling seda na madaling mabasag. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naramdaman ni Wanda ang banayad na pagtama ng hininga ni Winston sa kanyang balat, at ang bango nito ay nagdulot sa kanya ng isang uri ng pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. "Mag-iingat ka," pabulong na sabi ni Winston, sapat lang para marinig ni Wanda. "Hindi ko kakayanin kung makikita kitang nasasaktan ng paulit-ulit sa bahay na ito." Isang matamis na hapdi ang kumurot sa puso ni Wanda. Ang kilig na nararamdaman niya ay nahahaluan ng pait. Bakit ngayon lang dumating ang ganitong uri ng pagpapahalaga? Bakit sa gitna pa ng kanyang pagpapanggap? Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto. Si Waldo ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod mula sa sugalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa magkadikit na kamay ni na Winston at Wanda. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa doktor. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa isang gemborning na hindi niya maipaliwanag. "Doktor, mukhang mas binibigyan mo ng atensyon ng nurse kaysa sa aking biyenan." Ang boses ni Waldo ay puno ng sarcasm. Ang bawat salita ay tila isang hamon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag ng silid. Agad na binawi ni Wanda ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok laban sa kanyang mga ribs. "Pasensya na po, sir. Nilalagyan lang po ni Doc ng gamot ang pasuko." Paliwanag niya habang nakatungo. Tiningnan ni Waldo si Wanda nang may halong pagdududa at isang kakaibang uri ng interes. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay sa nurse na ito na tila humihila sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang itinatanggi. "Umalis ka na, nurse. Ipagtimpla mo ako ng kape sa baba," utos niya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may diin. Nang maiwan si Wanda sa kusina, ang kanyang isipan ay nanatiling nasa itaas, sa silid ng kanyang ama.
Pagkatapos ng ilang sandali, nang makaalis na si Winston at abala na ang lahat, bumalik siya sa silid ni Don Wilfredo para ayusin ang mga kagamitan. Habang inaabot niya ang isang baso sa tabi ng kama, isang maliit na kislap ng liwanag ang tumama sa kanyang mata. Nagmumula ito sa itaas ng cabinet, sa isang maliit na butas, sa pagitan ng mga dekorasyong kahoy. Dahan-dahan siyang tumuntong sa isang silya at tiningnan ang pinagmumula ng kislap. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo nang makita ang isang maliit na camera lens na nakatago roon. Isang electronic na mata na nakatitig ng diretso sa higaan ng kanyang ama. At sa bawat kilos na ginagawa niya sa loob ng silid, napagtanto ni Wanda na ang bawat bulong niya sa ama, ang bawat pagpapalit niya ng gamot, at ang bawat butil ng luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay maaring napanood na ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang huling kanlungan ay naging isang bitag. Sino ang nakakakita sa kanya sa kabilang panig ng lens na yon? At gaano na karami ang alam nila tungkol sa kanyang tunay na pagkatao? Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang pakiramdam ng pagiging hubad sa harap ng panganib ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Nakatitig si Wanda sa maliit na mata ng kamera na tila isang mapulang hiyas na hindi kumukurap sa dilim. Ang malamig na panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang paitaas hanggang sa maramdaman niya ang bawat hibla ng kanyang buhok na tumatayo sa takot. Hindi siya makapaniwala. Ang silid na ito, na itinuring niyang tanging ligtas na sulok sa gitna ng kapahamakan, ay isa rin palang bitag. Bawat luhang pumatak, bawat bulong ng pag-ibig sa kanyang ama, at bawat palihim na pagpapalit ng gamot ay maaaring napanood na ng mga taong nais siyang burahin sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang tinig ni Winston. Winston, kailangan kong maging matatag. Bulong niya sa sarili, habang pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na hininga. Alam niyang kung bigla siyang magbabago ng kilos, lalong lalakas ang hinala ng mga nakamasid. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa silya. Ang bawat galaw niya ay tila isang dula-dulaan. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kumot ni Don Wilfredo nang may lambing, ngunit ang kanyang isipan ay parang isang makinang mabilis na nag-iisip ng paraan. Kailangan niyang malaman kung saan nakakonekta ang kamera na yon. Kailangan niyang makuha ang mga ebidensya bago pa man sila makagawa ng hakbang laban sa kanya. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ni Wibina sa pasilyo. Ang babae ay nakasuot ng isang manipis na nightgown. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang habang naglalakad ng pasuray-suray, na tila ba ang bigat ng kanyang dinadala ay labis-labis na. Nurse, nasaan ang kape ni Waldo? Kanina pa siya naghihintay sa baba. Asik ni Wibina, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. At siguraduhin mong hindi masyadong matamis. Alam mo namang ayaw ni Waldo ng kung ano-anong matatamis na bagay. Lalo na't ako lang ang sapat na para sa kanya. Tumingin si Wanda kay Wibina at sa isang sandali, nais niyang sabunutan ng babaeng ito at isigaw ang katotohanan. Ngunit napanatili niya ang kanyang maskara. Opo ma'am, dadaling ko na po sa kanya. Habang nagtitimpla ng kape sa kusina, nakita ni Wanda ang pagkakataon. Alam niyang abala si Wibina sa pag-aayos ng sarili para sa gabi. At si Doña Walda ay nasa kanyang prayer room. Dahan-dahan siyang pumasok sa study room ni Waldo. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang marahang pagtama ng kanyang swela sa sahig ay ang tanging tunay na ingay na nagpapaalala sa kanya na buhay siya. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles sa mesa ni Waldo, nakita niya ang isang makapal na sobre. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga resibo ng pagkatalo sa kasino. Milyon-milyong piso na utang. At sa ilalim pa niyon, ang isang liham mula sa isang pribadong ospital tungkol sa isang pasyenteng hindi binanggit ang pangalan, ngunit may mga detalye ng gamot na parehong-pareho
sa nakita niya sa ilalim ng una ng kanyang tatay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpasinghap sa kanya. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa kanyang uniforme. Si Winston ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya si Wanda, agad siyang lumapit at hinawakan ang mga balikat nito. "Wanda, bakit ka narito? Mapanganib ang ginagawa mo." "Winston, may kamera sa silid ni tatay." Pabulong na sabi ni Wanda. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pinapanood nila tayo. Alam na nila marahil ang lahat. Napatitig si Winston sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumalim sa isang uri ng proteksyon na hindi pa kailanman naramdaman ni Wanda mula sa ibang lalaki. Dahan-dahang inilapit ni Winston ang kanyang mukha, sapat na para maramdaman ni Wanda ang init ng kanyang hininga sa kanyang pisngi. "Hindi ako papayag na saktan kanila, Winona. Kahit anong mangyari, itatago kita sa mga mata nila." Ang pagtawag ni Winston sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang basbas, isang paalala na sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na kaluluwa. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi galing sa pagnanasa, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng pagiging ligtas. Hinawakan ni Winston ang kanyang kamay. Ang bawat daliri nito ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanginginig na sistema. Ngunit ang kanilang sandali ay muling nabasag nang marinig nila ang tunog ng mga susi sa labas ng pinto. Mabilis na lumayo si Winston at nagpanggap na tinitingnan ang isang aklat sa istante. Pumasok si Waldo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Tiningnan niya si Winston. Pagkatapos ay kay Wanda na nakatayo malapit sa mesa. "Ano ang ginagawa ninyong dalawa rito sa dilim?" tanong ni Waldo. Ang kanyang boses ay puno ng selos at pagbabanta. "Naghahanap lang ako ng medical records na naiwan ko rito kanina, Waldo." Mabilis na sagot ni Winston. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng otoridad. "At tinulungan lang ako ni Nurse Wanda na hanapin ito." Tumingin si Waldo kay Wanda. Ang kanyang paningin ay bumaba sa bulsa ng uniforme nito kung saan nakatago ang sobre. Isang nakatatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Waldo. "May laman ba ang bulsa mo, nurse? Parang masyadong makapal iyan para sa isang panyo." Humakbang pasulong si Waldo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang iniabot para kapkapan si Wanda. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa loob ng puso ni Wanda. Kung mahahanap ni Waldo ang sobrang iyon, tapos na ang lahat. Ang kanyang misyon, ang kaligtasan ng kanyang ama, at ang kanyang sariling buhay ay maglalaho sa isang iglap. Nakatayo lang si Wanda, hindi makahinga, habang ang kamay ni Waldo ay ilang pulgada na lamang ang layo sa katotohanang pilit niyang itinatago. Ang kamay ni Waldo ay tila isang dambuhalang anino na dahan-dahang lumalapit sa katotohanang pilit na ikinukubli ni Wanda. Sa bawat milimetro ng paggalaw nito, ang hangin sa loob ng study room ay tila nauubos. Iniiwan si Wanda na lalong sakal sa sarili niyang kaba. Ang amoy ng alak at tabako mula kay Waldo ay lalong tumatapang. Isang paalala ng lalaking dati niyang minahal, ngunit ngayoy tila isang halimaw na nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng nakabibinging tensyon, biglang bumagsak ang itim na medical bag ni Winston sa sahig. Ang tunog ng mga kagamitang bakal na tumama sa makinis na kahoy ay umaling-awngaw sa buong silid, sapat na para maputol ang konsentrasyon ni Waldo. Ang mga gamot, hiringgilya at isang stethoscope ay nagkalat sa paligid ng mga paa ni Waldo. Isang sinadyang kaguluhan na nilikha ng doktor para iligtas ang babaeng mahal niya. "Pasensya na, Waldo. Masyado yata akong pagod para sa araw na ito." Ang boses ni Winston ay nanatiling matatag, bagaman may bahid ng sarkasmo. "Mabuti pa ay tulungan mo akong pulutin ang mga ito bago pa mabasag ang mga mamahaling vial ng gamot ng iyong biyenan."
Dahil sa pagkagulat at sa likas na pag-iingat sa pera, napilitan si Waldo na lumingon at yumuko para tingnan ang nagkalat na gamot. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Wanda. Mabilis niyang inayos ang kanyang uniforme at humakbang palayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang lumingon muli si Waldo, nakatayo na si Wanda malapit sa pinto. Ang kanyang mukha ay nakatago sa anino. "Nurse, dalhin mo na ang kape ko sa garden. Doon ko na lang hihintayin ang report ni Winston." Utos ni Waldo. Ang kanyang tinig ay may halong inis dahil sa naudlot na hinala. Nang makalabas si Wanda, tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa likod ng mansyon kung saan ang mga halamang ornamental ay nagbibigay ng pansamantalang proteksyon mula sa mapanuring mga mata ng mga nakatira sa loob. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahalik sa kanyang mga pisngi, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi pa rin humuhupa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Winston. Natagpuan niya si Wanda na nakasandal sa isang puno ng mangga. Ang mga mata nito ay nakapikit at ang mga labi ay bahagyang nanginginig. Lumapit ang doktor ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang banayad na musika sa gitna ng kaguluhan. "Ligtas na tayo, Winona," pabulong na sabi ni Winston. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hawakan ang braso ni Wanda. Isang hawak na puno ng pagpapahalaga at takot na baka sa isang iglap ay maglaho ang babaeng nasa harap niya. Idinilat ni Wanda ang kanyang mga mata at tumingin kay Winston. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga salamin, ngunit ang tunay na kislap ay nagmumula sa kanyang mga luhang hindi na niya kayang pigilin. "Winston, hanggang kailan ko kaya itong gawin? Sa bawat sandali, pakiramdam ko ay dahan-dahan akong namamatay sa loob ng bahay na ito." Dahan-dahang inilapit ni Winston ang kanyang kamay sa pisngi ni Wanda. Bagaman may harang na face mask, naramdaman pa rin ni Wanda ang init ng palad nito. "Hanggat narito ako, hindi ka mag-iisa. Ang bawat sakripisyo mo ay may katapat na katarungan. Huwag kang susuko, dahil ako ang magiging lakas mo kapag pakiramdam mo ay lupaypay ka na." Ang titig ni Winston ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kaluluwa ni Wanda. Ang kilig na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa paghanga, kundi sa isang malalim na utang na loob at pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng mga tinik. Ngunit ang kanilang sandali ay muling nilamon ng realidad nang marinig nila ang matinis na tawag ni Vivina mula sa balkonahe. "Nurse, nasaan ka na ba? Ang tagal ng kape ni Waldo." Ang boses ni Vivina ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa karangalan ni Wanda. Bumalik si Wanda sa loob, dala ang kape ni Waldo. Natagpuan niya si Vivina na nakaupo sa tabi ng lalaki. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang maliit na bangko habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang paraan ng pagtingin ni Vivina kay Wanda ay puno ng gaslighting at pangmamaliit. "Alam mo, nurse, dapat ay maging thankful ka na pinapayagan ka naming magtrabaho rito sa kabila ng pagiging weird mo," sabi ni Vivina habang nakangiti ng nakakaloko. "Kung hindi dahil sa awa ko, baka namumulubi ka na sa kalsada. O baka naman, may iba kang hinahanap sa bahay na ito?" Hinawakan ni Vivina ang isang baso ng tubig at sa harap mismo ni Waldo, sadyang binitiwan ito. Ang pagbagsak ng baso at ang pagkalat ng tubig sa sahig ay tila isang malinaw na pang-iinsulto. "Ay, pasensya na. Masyado kasing mabigat ang baby ko, kaya nanghihina ako. Linisin mo yan, nurse, at siguraduhin mong tuyo ang sahig. Ayokong madulas ang magiging tagapagmana ng pamilyang ito." Lumuhod si Wanda sa sahig. Para pulutin ang mga bubog, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tubig na sumasalamin sa kanyang sariling paghihirap. Ngunit sa pagyuko niya, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng suot na damit ni Vivina. Ang paraan ng pagtikwas ng kanyang tiyan habang gumagalaw ito ay tila hindi natural.
Walang kahit anong kibo o sipa mula sa loob. Tila ito ay isang matigas at walang buhay na bagay na nakatali lamang sa kanyang baywang. Isang matinding hinala ang nabuo sa isipan ni Wanda. Habang pinupunasan niya ang sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa tiyan ni Vivina. Isang tanong ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tunay nga bang may buhay sa loob ng sinapupunan ng babaeng ito? O ang lahat ng ito ay isa lamang malaking palabas para tuluya siyang maagawan ng lahat? Ang bawat hakbang ni Vivina sa loob ng mansyon ay tila isang nakalalasong sayaw sa ibabaw ng nagdurugong pighati ni Wanda. Habang nakaluhod sa sahig at pinupunasan ng nagkalat na tubig, ramdam ni Wanda ang mapangaping titig ng babaeng itinuring niyang kapatid. Ngunit ngayoy isang estrangherong puno ng lason. Ang bawat patak ng tubig na sumasama sa basahan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling dangal na pilit niyang tinitipon mula sa pagkakaapak. Dahan-dahan naman sa pagpunas, nurse. Baka masugatan mo ang mga paa ko. Mahirap na? Baka madamay ang baby namin ni Waldo. Ang boses ni Vivina ay puno ng gaslighting, isang matatamis na salita na may talim ng kutsilyo. Inihilig niya ang kanyang likod sa silya at ang kanyang kamay ay muling dumapo sa kanyang tiyan. Hinahaplos ito ng may labis na pag-iingat na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ngunit hindi na muling mapapaikot ni Vivina si Wanda. Ang hinalang na buo sa kanyang isipan kanina ay tila isang liwanag na unti-unting tumatagos sa makapal na ulap ng panlilinlang. Tinitigan ni Wanda ang tiyan ni Vivina mula sa kanyang kinalulunuran. Walang pagtibok, walang banayad na alon ng paggalaw na karaniwan sa isang sinapupunang may buhay. Ito ay nananatiling matigas, isang banyagang bagay na hindi kabilang sa katawan ng tao. Maayos na po, ma'am. Maikling sagot ni Wanda. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tumayo siya. Dala ang basang basahan at ang mga bubog ng basag na baso at lumingon kay Vivina. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mapanuring tingin ng isang asawang pinagtaksilan laban sa mapagpanggap na anyo ng isang mang-aagaw. Nang dumaan ang gabi at ang lahat ay tila nahimbing na sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, dahan-dahang lumabas si Wanda mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila paglalakad ng isang anino. Walang anumang ingay na nalilikha sa ibabaw ng makinis na sahig. Nagtungo siya sa laundry area kung saan nakatambak ang mga damit na ginamit ni Vivina sa buong araw. Sa ilalim ng isang makapal na robe, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na gawa sa silicone, malambot ngunit matigas ang porma, at may mga sintas na ikinakabit sa baywang. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mahawakan niya ang katotohanan. Isang pekeng sinapupunan. Ito ang sandatang ginamit ni Vivina para gapusin si Waldo at nakawin ang simpatya ni Doña Walda. Napakawalang hiya mo, Vivina, bulong ni Wanda sa dilim. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Hindi lang ang kanyang asawa ang ninakaw ng babaeng ito, kundi ang mismong konsepto ng buhay at pagiging ina, ginamit para sa isang masamang hangarin. Isang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat, dahilan para mapasinghap siya at muntik nang mabitawan ang hawak na ebidensya. Ngunit bago pa man siya makasigaw, isang pamilyar na bango ng antiseptic at sandalwood ang bumalot sa kanya. Si Winston. Ang doktor ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala at matinding pag-aalala. Winston, tingnan mo ito, pabulong na sabi ni Wanda habang ipinapakita ang pekeng tiyan. Ang buong pagbubuntis niya ay isang malaking kasinungalingan. Hindi nagulat si Winston. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Wanda at hinila ito patungo sa isang mas madilim na sulok. Alam ko, Winona, matagal ko nang pinaghihinalaan ang kanyang medical records, ngunit ang kailangan natin ay higit pa sa bagay na iyan. Kailangan nating ilantad sila sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Ang bawat salita ni Winston
ay tila isang gamot sa sugatang puso ni Wanda. Sa gitna ng gabi, ang init ng kamay ni Winston na nakahawak sa kanya ay nagbigay ng isang uri ng lakas na hindi niya inakalang muli niyang mararamdaman. Ang kilig na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa paghanga sa kagwapuhan ng doktor, kundi sa katotohanang may isang lalaking handang pumasok sa impyerno para lamang hindi siya mag-isa. Dahan-dahang inayos ni Winston ang isang naliligaw na hibla ng buhok sa noo ni Wanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ng babae. Isang tingin na puno ng pangako. Hindi na magtatagal, Winona. Ang bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata ay babayaran nila ng libu-libong pagsisisi. Ngunit sa ngayon, kailangan mong maging mas maingat. Nararamdaman ko, nagdududa na rin si Waldo sa iyo. Ibinalik ni Wanda ang peking tiyan sa tambak ng damit. Ang kanyang puso ay puno ng bagong determinasyon. Ngunit nang pabalik na siya sa kanyang silid, nakita niya si Vivina na nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na flashlight at nakatitig ng diretso sa kinalalagyan niya. Ang liwanag ng flashlight ay tumama ng diretso sa mukha ni Wanda, dahilan para mapapikit siya ng bahagya. Ang boses ni Vivina ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tono na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na bangin. Nurse, ano ang ginagawa mo sa laundry area sa ganitong oras? At bakit kasama mo ang doktor sa dilim? Tanong ni Vivina. Ang bawat salita ay tila isang patalim na handang bumaon sa leeg ni Wanda. O baka naman, hindi lang pag-aalaga kay Papa ang ipinunta mo rito? Sabihin mo sa akin, nurse, ano ba talaga ang itinatago mo sa likod ng maskarang iyan? Nakatayo lang si Wanda, hindi makagalaw, habang ang liwanag ay tila pilit na hinuhubaran ang kanyang mga sikreto. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghatol sa kanyang kapalaran. Paano niya lulusutan ang mapanganib na tanong na ito nang hindi isinusuko ang lahat? Ang liwanag mula sa flashlight ni Vivina ay tila isang matalim na sibat na tumatago sa katahimikan ng gabi, pilit na hinuhubaran ang bawat lihim na pilit itinatago ni Wanda at Winston sa gitna ng laundry area. Ang bawat tibok ng puso ni Wanda ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, isang ritmo ng takot na dahan-dahang lumulunod sa kanyang katuwiran. Sa likod ng kanyang likuran, ang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom. Pilit na itinatago ang nadiskubring pekeng sinapupunan sa ilalim ng mga nakatambak na labada. Nurse, hindi ko alam na ang duties mo ay umaabot pala hanggang sa kadiliman kasama ang doktor. Ang boses ni Vivina ay puno ng lason. Ang bawat salita ay may halong pangungutya at mapaglarong pagbabanta. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang babala ng paparating na hatol. Is this a secret meeting? O baka naman, may pinaplano kayong hindi namin dapat malaman? Bago pa man makapagsalita si Wanda, humakbang pasulong si Winston. Inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Vivina at ang nanginginig na nurse. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa kabila ng panganib. Vivina, masyado ka yatang nag-iisip ng malalim. I was just giving Nurse Wanda instructions about the new dose for Don Wilfredo. Masyado siyang naging abala kanina, kaya ngayon ko lang siya nakausap ng masinsinan. Tumaas ang kilay ni Vivina. Ang kanyang paningin ay lumipat mula kay Winston patungo kay Wanda. Tila sinusukat ang bawat butil ng pawis na dahan-dahang gumugulong sa noo ng babae. Instructions? In the dark? At sa laundry area pa talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. You know, Winston, Waldo might find this very interesting. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang asawa ko pagdating sa mga taong umaaligid sa pamilya namin. Gawin mo ang gusto mo, Vivina. But as a doctor, my priority is the patient. And right now, Don Wilfredo needs a more focused care. Ang boses ni Winston ay hindi natinag. Isang pader ng otoridad na pilit na humaharang sa anumang hinala. Nang makitang hindi niya matitinag ang doktor,
Lumingon si Vivina kay Wanda nang may mapanuring mga mata. Nurse, mag-ingat ka. Ang mga taong masyadong maraming alam ay madalas na napapahamak. And you look like someone who is carrying a lot of secrets. Pagkatapos ng huling linyang yon, tinalikuran sila ni Vivina. Ang kanyang pag-alis ay tila isang aninong dahan-dahang nawawala sa pasilyo. Ngunit ang panganib na iniwan niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nang tuluyan nang mawala si Vivina, mabilis na binitawan ni Wanda ang hawak na silikon. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa sobrang panghihina. At kung hindi dahil sa mabilis na pagsalo ni Winston, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Winston, kailangan nating bilisan. Nararamdaman ko, malapit na niyang malaman kung sino talaga ako. Pabulong na sabi ni Wanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Dahan-dahang inakay ni Winston si Wanda patungo sa isang mas ligtas na sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakasuporta sa mga balikat nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila naging isang kumot na bumabalot sa kanila. Isang sandaling puno ng pag-unawa at tahimik na suporta. Huwag kang matakot, Winona. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Ang bawat hakbang mo ay hakbang ko rin. We will reveal the truth, thread by thread, hanggang sa wala na silang mataguan. Ang init ng mga salita ni Winston ay tila isang balsamo na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang kilig na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa muling pagkabuhay ng pag-asa, kundi sa katotohanang may isang lalaking handang maging kalasag niya sa gitna ng bagyo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Wanda na hindi siya mag-isa sa labang ito. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay naging mas lalong mabigat. Si Waldo ay hindi mapakali, pabalik-balik sa kanyang study room, at ang kanyang mga mata ay tila laging nakabantay sa bawat galaw ni Wanda. Nang maghain si Wanda ng tanghalian, naramdaman niya ang matalim na titig ni Waldo na tila pilit na hinuhukay ang kanyang nakaraan. Nurse? Tawag ni Waldo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng diin. Napansin ko na wala kang kahit anong records sa agency na sinasabi ni Winston. It's like you just appeared out of nowhere. Sino ka ba talaga? At ano ang tunay na motibo mo sa pagpasok sa bahay na ito? Ang tanong ni Waldo ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Wanda. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na pagdurusa, habang ang bawat hibla ng kanyang pagpapanggap ay tila dahan-dahang nalalagas sa harap ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay. Ang bawat anino sa loob ng study room ni Waldo ay tila may dalang lihim na naghihintay lamang na mabuksan. Nakatayo si Wanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa gitna ng mga bundok ng papeles na nakapatong sa mesa. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para makuha ang katotohanang tuluyang dudurog sa kuta ng kasinungalingang itinayo ni Waldo at Vivina. Ang marahang pag-ikot ng seradura ng pinto sa labas ay nagpasinghap sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matapang. Nang buksan niya ang isang lihim na drawer sa ilalim ng mesa, bumungad sa kanya ang isang maliit na kwaderno. Naroon ang mga listahan ng utang sa kasino, mga petsang tugma sa mga araw na sinasabi ni Waldo na siya ay nasa trabaho. Ngunit sa katotohanan ay isinusugal ang kinabukasan ng kanilang kumpanya. Ngunit ang higit na nakakabahala ay ang mga resibo mula sa isang pribadong klinika na nagpapatunay na ang doktor na tumitingin kay Vivina ay binabayaran ng malaking halaga para gumawa ng mga pekeng ultrasound report. Ang bawat pahinang binabasa niya ay tila isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala kung gaano siya naging bulag sa nakaraan. Sa gitna ng kanyang paghahanap, ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpatalon sa kanyang puso. Ang pintig ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang mga tadyang. Si Winston ang pumasok, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Wanda
ng may matinding pag-aalala. Agad na lumapit ang doktor at hinawakan ng nanginginig na mga kamay ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon ni Wanda. Wanda, kailangan mo nang lumabas dito. Paparating na si Waldo mula sa kanyang pakikipagkita sa mga mananaya. Pabulong na sabi ni Winston habang marahang iginigiya si Wanda palayo sa mesa. Winston, nakuha ko na ang kailangan ko. Ang lahat ng kasinungalingan nila, narito na sa mga kamay ko, sabi ni Wanda. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng panginginig. Para kay tatay, para sa lahat ng sakit na idinulot nila, kailangan kong tapusin ito. Alam ko, and I'm here for you, Winona. Lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tugon ni Winston. Isang banayad na haplos sa kanyang pisngi. Kahit na may harang na face mask, ang nagpatigil sa mundo ni Wanda. Ang kilig na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay nagmumula sa katotohanang may isang lalaking nakakakita sa tunay na siya, ang sugatang Winona, sa likod ng maskara ni Wanda. Ang bawat segundong magkalapit sila ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa na pagkatapos ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Nang makaalis si Winston, pumasok si Waldo na may dalang amoy ng alak at usok. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa natitirang liwanag sa silid. Sinimulan niyang tanungin si Wanda tungkol sa kanyang nakaraan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pagdududa at pagbabanta. Waldo is becoming obsessed with the mystery of Wanda, looking at her with eyes that seem to want to peel away the layers of her disguise. Alam mo, nurse, may isang bagay sa'yo na hindi ko maipaliwanag, sabi ni Waldo habang dahan-dahang lumalapit kay Wanda. Ang paraan ng pagtayo mo, ang boses mo, it's like I've seen you before. Or maybe, you're just a very good actress. Naramdaman ni Wanda ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Nakatayo lang siya ng tuwid, pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Sir, trabaho lang po ang ipinunta ko rito. Wala po akong ibang motibo. Tumigil si Waldo sa harap niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit. We'll see about that. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang pamilya mo sa probinsya. And you know what they found? Wala silang nahanap na kahit anong record tungkol sa isang Wanda na nag-aral ng nursing sa sinasabi mong paaralan. Ang bawat salita ni Waldo ay tila isang hatol na nagpabagsak sa mundo ni Wanda. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na pilit niyang iniingatan ay dahan-dahang nalalantad. Paano niya lulusutan ang patibong na ito? Habang si Waldo ay dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay para tanggalin ang face mask ni Wanda, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang pangako niya kay Winston. Ang katotohanan ay handa ng sumabog, ngunit sa anong halaga? Ang bawat hibla ng gabi ay tila bumibigat habang papalapit ang oras ng paghuhukom. Sa loob ng silid ni Don Wilfredo, ang tanging maririnig ay ang banayad at ritmikong paghinga ng matanda. Isang tunog na dati puno ng kawalan, ngunit ngayon nagbibigay ng kakaibang pag-asa kay Wanda. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama, nararamdaman niya ang init ng kamay ni Winston sa kanyang balikat. Isang hawak na tahimik na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa dulo ng madilim na pasilyong ito. Winona, may sasabihin ako sa'yo. Pabulong na panimula ni Winston. Ang kanyang boses ay may halong kaba at galak. Kaninang hapon, habang wala sina Waldo, nagkaroon ng malay ang iyong ama. Hindi lang siya dumilat, kundi pilit siyang nagsalita. Tumingin si Wanda kay Winston. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng makapal na salamin, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Anong sabi niya, Winston? Nakikilala ba niya ako? Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kamay ko at bumulong, "Anak, ingat." Pagpapatuloy ng doktor, ang bawat salitang binitawan ni Winston ay tila isang libong karayom na tumutusok sa puso ni Winona.
ngunit hindi ng sakit, kundi ng isang matamis na pighati. Ang kanyang ama, sa kabila ng lason at panlilinlang na nakapaligid sa kanya, ay alam kung sino ang tunay na nag-aalaga sa kanya. Ang mga luha ni Wanda ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng kanyang face mask. Binabasa ang tela ng kanyang pagpapanggap. Tay, lalaban tayo. Bukas, matatapos na ang lahat. Bulong ni Wanda sa hangin habang hinahaplos ang nangangalirang na kamay ng ama. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na nilamon ng mapagmataas na boses ni Wivina na nanggagaling sa labas. Pumasok si Wivina sa silid, suot ang isang mamahaling gown na tila babukas na ang kanyang koronasyon. Nurse, siguraduhin mong maayos ang hitsura ng matandang iyan bukas. Ang party ng kumpanya ay hindi lang pagdiriwang, kundi ang formal na pagkilala sa akin bilang bagong tagapagmana. Gusto kong makita ni Papa kung paano ko kukunin ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang gaslighting ni Wivina ay tila isang sining. Pilit niyang ipinamumukha na ang kanyang panunuklaw ay isang paraan lamang ng pagliligtas sa kumpanya mula sa pabaya na si Winona. Nanatiling nakatungo si Wanda, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng uniforme. Nang makaalis ang babaeng ahas, tumiritso si Wanda sa kanyang silid. Oras na. Gamit ang isang maliit na computer, dahan-dahan niyang inilipat ang lahat ng ebidensya. Ang mga video ng camera, ang mga dokumento ng utang ni Waldo, at ang mga peking medical record ng tiyan ni Wivina, patungo sa isang maliit na USB drive. Ang bawat porsyento ng loading bar sa screen ay tila isang taon ng pagdurusa na dahan-dahang nagwawakas. Nang makumpleto ang paglipat, mahigpit na hinawakan ni Wanda ang maliit na piraso ng plastik. Heto na ang katapusan mo, Waldo. Saway niya sa sarili. Ngunit sa sandaling itatago na niya ang USB sa loob ng kanyang bag, ang katahimikan ng gabi ay marahas na binasag ng isang malakas na pagtulak sa pinto ng kanyang silid. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Waldo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang amoy ng alak ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na itinago ni Wanda ang kanyang mga kamay sa likod, ngunit huli na ang lahat. Humakbang si Waldo ng dahan-dahan. Ang bawat pagdapat ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Masyado kang maraming ginagawa sa dilim, nurse. Galing sa kailaliman ng lalamunan ni Waldo, ang boses na puno ng pagdududa. Nagpadala ako ng tao para imbestigahan ka. Walang Wanda na nag-aral sa probinsyang sinasabi mo. Walang records. Para kang isang multo na biglang sumulpot sa bahay na ito. Isinandal ni Waldo si Wanda sa pader. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang takot na nararamdaman ni Wanda ay hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa katarungang baka hindi na maibigay. Sino ka ba talaga? At ano ang itinatago mo sa likod ng mga salamin na yan? Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Waldo ang bag ni Wanda na nakapatong sa mesa. Itinaob niya ito at ang lahat ng laman, ang kanyang pitaka, ang mga gamot, at ang maliit na USB drive ay nagkalat sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan ay tila ang huling hininga ng kanyang pagpapanggap. Yumuko si Waldo at pinulot ang USB drive. Inangat niya ito sa tapat ng kanyang mga mata. Isang nakatatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang ibinabalik ang tingin kay Wanda. Ang lihim ay nasa kamay na ng kaaway. Paano na ang bukas kung ang tanging sandata ni Wanda ay nasa kapangyarihan na ng lalaking nais siyang burahin sa mundo? Ang gabi ng anibersaryo ng Alcantara Textiles ay puno ng ningning ng mga mamahaling hiyas at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila ba walang bahid ng anumang dumi. Ngunit sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa malawak na bulwagan, may isang lason na dahan-dahang kumakalat. Si Waldo, na nakasuot ng kanyang pinakamagarang tuksedo, ay nakatayo sa isang sulok habang pinaglalaruan sa kanyang mga daliri ang maliit na USB drive na nakuha niya mula kay Wanda.
Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping tagumpay. Naniniwalang hawak na niya ang huling alas para tuluyang patahimikin ang sinumang mangangahas na humarang sa kanyang kasakiman. Umakyat si Wivina sa entablado. Ang kanyang mukha ay sadyang pinatulo ng mga luhang buwaya sa harap ng mga bisita at ng mga mamamahayag. Ang kanyang puting gown ay tila isang balat ng tupa na nagtatago sa isang gutom na lobo. Sa gabing ito, habang inaalala natin ang aking yumaong pinsan na si Winona, ang boses ni Wivina ay nanginginig sa isang pekeng pighati na sadyang idinisenyo para makuha ang awa ng lahat. Nais kong ipangako na itutuloy ko ang kanyang nasimulan bilang ina ng susunod na tagapagmana ng pamilyang ito. Isang dambuhalang screen sa likuran ni Wivina ang dahan-dahang bumukas na dapat sana ay magpapakita ng video ng kasaysayan ng kumpanya. Ngunit sa halip ng mga larawan ng tagumpay, ang lumitaw ay isang malinaw na video sa loob ng isang banyo. Ang lahat ay natahimik. Nakita sa screen si Wivina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita habang dahan-dahang tinatanggal ang mga sintas sa kanyang baywang. Ang dambuhalang bilog sa kanyang tiyan ay unti-unting lumaylay hanggang sa tuluyan itong matanggal. Isang piraso ng silikon na walang buhay ang bumagsak sa sahig. Ang nakabibinging katahimikan ng mga bisita ay tila isang hatol na nagpabagsak sa mundo ni Wivina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na humahanap ng mga salitang hindi na darating. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang babae ang dahan-dahang humakbang patungo sa entablado. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hindi mo na kailangang magpanggap, Wivina, dahil ang asawang sinasabi mong patay na ay nakatayo na sa harap mo. Dahan-dahang tinanggal ni Wanda ang kanyang makapal na salamin. Ang pagtanggal ng asul na face mask ay tila ang pagpunit sa tabing na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Nang makita ng lahat ang mukha ni Winona, isang matinding gulat ang bumalot sa bulwagan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok na maikli na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng muling pagsilang. Tumingin siya ng diretso kay Waldo na ngayon nakatayo ng tulala. Ang USB drive sa kanyang kamay ay tila naging isang piraso ng walang kwentang basura. Winston had switched the drives earlier, giving Waldo a decoy while the real evidence was already being broadcasted to the world. Winona, ang tanging naibulong ni Waldo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang bawat segundong tumatagal ay tila isang habambuhay na pagdurusa sa ilalim ng matatalas na titig ng kanyang asawa. Bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya, kasama si Winston na nagtutulak sa exilan ni Don Wilfredo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang matanda ay hindi na nakatungo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at sa tulong ni Winston, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding puot sa lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang kumpanya at ng kanyang anak. Humakbang si Don Wilfredo patungo kay Waldo. Ang pag-angat ng kanyang kamay ay tila ang pag-angat ng timbangan ng katarungan. Ang malakas na pagdapo ng kanyang palad sa pisngi ni Waldo ay lumikha ng isang tunog na nagpatigil sa bawat hininga sa loob ng silid. Iyan ay para sa bawat butil ng lason na ipinakain ninyo sa akin. Ang boses ng matanda ay matatag at puno ng dangal. Habang kinakabitan ng posas si Waldo at Wivina, ang huli ay biglang sumigaw ng buong lakas. Isang hiyaw na tila isang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Winona, puno ng isang huling lason na nais pa niyang iturok bago siya tuluyang maglaho. Akala mo ba nanalo ka na, Winona? Sigaw ni Wivina habang pilit na kumakawala sa mga pulis.
Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kanyang galit. Waldo, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya kung nasaan ang tunay na tagapagmana. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa batang itinago natin. Ang bawat salita ni Vivina ay tila isang bagong bagyo na nagbabadya sa kalangitan. Ang kagalakang naramdaman ni Winona ay agad na nilamon ng isang matinding takot. Isang bata? Anong bata ang sinasabi ni Vivina? Tumingin si Winona kay Waldo, ngunit ang lalaki ay nakayuko lamang. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon ng isang mas malalim at mas madilim na sikreto. Isang huling katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin, tila isang kutsilyo na muling bumaon sa puso ni Winona. Sapat na ba ang katarungan kung mayroon pang isang buhay na itinago at ginamit laban sa kanya? Ang malawak na bulwagan na kanina lamang ay puno ng mapanirang liwanag, ay dahan-dahang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat yabag ng mga operatiba ng pulisya na naglalakad palayo, tila ang nagpupumiglas na sina Waldo at Vivina, ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nababawasan sa balikat ni Winona. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahaplos ng hanging nanggagaling sa mga bukas na bintana. Ang huling hiyaw ni Vivina tungkol sa isang bata ay nanatiling nakabaon sa kanyang isipan, tila isang lason na pilit pang humahanap ng paraan para sirain ang kanyang natagpuang kapayapaan. Sa loob ng presinto, sa ilalim ng malamig at kumukutitap na ilaw ng interrogation room, hinarap ni Winona si Waldo sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay mukhang isang hungkag na balat na lamang. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kamay ni Winona ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa matigas na kahoy habang pilit niyang pinatitigil ang panginginig ng kanyang buong katawan. Waldo, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Kaninong bata ang sinasabi ni Vivina? Anong huling kasinungalingan ang inihanda ninyo? Ang boses ni Winona ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng pait na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Yumuko si Waldo. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa asawang paulit-ulit niyang pinatay sa isip at gawa. Winona, ang batang yon, anak ko siya sa ibang babae bago pa tayo ikasal. Itinago ko siya sa probinsya. Nalaman yon ni Vivina at ginamit niya ang bata para takutin ako. Sabi niya, kung hindi ko gagawin ang gusto niya, sasaktan niya ang bata. Ginamit niya ang bata bilang panakot para makuha ang mana ni Don Wilfredo. Ang bawat salitang binitawan ni Waldo ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa dibdib ni Winona. Isang matinding pighati ang kumalat sa kanyang sistema. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagkaunawa na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal na palang nabubuhay sa isang mundong gawa sa buhangin. Ang pagtataksil ni Waldo ay hindi lamang sa kanya, kundi sa isang inosenteng buhay na ginamit bilang piraso sa isang madilim na laro. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pagpapakawala sa huling hibla ng emosyong nag-uugnay sa kanya, sa lalaking ito. Tapos na tayo, Waldo. Ang bata ay ilalagay ko sa pangangalaga ng mga taong tunay na magmamahal sa kanya. At ikaw, mabulok ka sa selda ng iyong sariling mga kasalanan. Tinalikuran ni Winona si Waldo. At ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong bakal sa kanyang likuran ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mansyon ng mga Alcantara ay muling nabalot ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong dinitas na mga hibla ng tela. Ang syuong death ay muli nang nag-umpisa at sa pagkakataong ito, si Winona mismo ang nagpapatakbo sa bawat makina. Ang kanyang ama, si Don Wilfredo, ay dahan-dahan nang nakakabangon. Sa bawat hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali sa Manila, magkatabi silang nakaupo sa balkonahe.
Ang marahang paghaplos ni Winona sa kamay ng kanyang ama ay tila isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Anak, ang bawat hibla ng tela na dumaan sa iyong mga kamay ay tila muling nagtahi sa ating pamilya. Pabulong na sabi ni Don Wilfredo. Ang kanyang boses ay meron ng lakas at sigla. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kanyang paggaling ay ang presensya ni Winston. Isang hapon, dinala ni Winston si Winona sa baybayin ng Vin Manila. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na musika na nagpapakalma sa bawat sugat ng kanyang puso. Nakatayo silang dalawa, pinagmamasdan ng langit na nagpapalit kulay mula asul patungong ginto at lila. Dahan-dahang kinuha ni Winston ang kamay ni Winona. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang gamot na nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nalamuyot na pagkatao. Ang bawat daliri ni Winston na dahan-dahang lumulusot sa pagitan ng mga daliri ni Winona ay isang pangako ng proteksyon at katapatan. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga marahas na pangako, kundi isang malalim na pag-unawa na sapat na para sa kanila. O Winona, hindi ko maibabalik ang mga tao na ninakaw sa'yo, sabi ni Winston. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng babae nang may matinding pag-ibig. Ngunit handa akong maging anino mo sa bawat hakbang mo patungo sa liwanag. Kapag pakiramdam mo ay bumibigat na naman ang mundo, tandaan mong may isang balikat kang laging masasandalan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Isang nanginginig na ngiti na puno ng pag-asa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Winston. At ang bango ng dagat at ang init ng katawan ng lalaki ay tila naging isang kapa na bumabalot sa kanya laban sa anumang bagyo. Ang kilig na nararamdaman niya ay hindi ang mapusok na damdamin ng kabataan, kundi ang isang matandang pag-ibig na dumaan sa apoy at naging ginto. Kinuha ni Winston ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Winona. Sa loob ay may 2 tiket patungong Batanes. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa tingin ko ay kailangan nating makakita ng ibang dagat. Isang dagat na walang dalang pait, kundi puro kapayapaan lamang. Tumingin si Winona sa mga tiket. Pagkatapos ay muli kay Winston. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na galing sa pigati, kundi sa isang matinding kaligayahan na akala niya ay hindi na niya muling matatagpuan. Ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kung paano niya susulatin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay kasama ang lalaking hindi siya kailanman iniwan. Handa na ba siyang tuluyang buksan ang kanyang puso sa isang bagong simula habang ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng maliwanag na buwan? Ang simoy ng hangin sa Batanes ay may dalang ibang uri ng kalinga. Malamig, ngunit tila isang yakap na nagpapainit sa kailaliman ng puso ni Winona. Nakaupo si Don Wilfredo sa isang bangkong bato sa harap ng isang tradisyonal na bahay na bato. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malawak na asul na karagatan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa matatayog na bangin. Ang bawat paghinga ng matanda ay wala na ang bigat ng lason. Pinalitan na ito ng isang uri ng kalayaang akala nila ay tuluyan ng nanakaw ng kasakiman ni Waldo at Wivina. Lumapit si Winona sa kanyang ama. Dala ang isang makapal na shawl na siya mismo ang naghabi. Ang mga hibla ng tela ay kulay asul at ginto, sumasalamin sa langit at sa pag-asang muling sumilay sa kanilang pamilya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang shawl sa mga balikat ni Don Wilfredo. Ang marahang pagdapat ng kanyang mga daliri sa balat ng ama ay isang paalala na ang lahat ng hapdi ay unti-unti nang nagiging bahagi ng nakaraan. Tay, mainam po ang hangin dito. Sabi ni Winston, makakatulong daw po ito sa inyong tuluyang paglakas. Ang boses ni Winona ay puno ng lambing. Isang himig na wala na ang pait ng pagpapanggap bilang si Wanda. Ngumiti ang matanda at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak,
Ang tunay na nagpagaling sa akin ay hindi ang hangin o ang gamot, kundi ang makita kang muli na malaya at masaya. Ang kumpanya, ang pera, lahat ng yun ay walang halaga kumpara sa bawat segundong kasama kita. Isang dahan-dahang paghakbang sa damuhan ang nagpalingon sa kanila. Si Winston ay papalapit, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate na ang usok ay sumasama sa malamig na hangin. Ang bawat sulyap ni Winston kay Winona ay tila isang tula ng katapatan. Hindi na kailangan ng mga dakilang salita. Ang paraan ng pag-abot niya ng tasa, ang banayad na pagdampi ng kanyang balat sa kamay ni Winona, at ang kislap ng kanyang mga mata ay sapat na para sabihing narito siya at hindi na kailanman aalis. The sun is starting to set, Win. Napakaganda ng kulay ng langit ngayon, sabi ni Winston habang tumatabi kay Winona. Naupo silang dalawa sa tabi ni Don Wilfredo. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi gaya noong nasa mansyon sila. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Napaisip si Winona tungkol sa bawat sugat na kanyang tinamo. Tinanong niya ang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanyang mundo. Alam niyang ang galit ay wala na roon. Pinalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi para sa kapakanan ng mga nagkasala, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, kundi kailangan niyang bitawan ang bigat nito para makahakbang siya patungo sa liwanag. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang muling pagpintig ng kanyang puso sa isang paraang hindi niya inakalang posible pa. Ang kilig na nararamdaman niya sa tuwing itatabi ni Winston ang kanyang ulo sa balikat nito ay isang uri ng ligaya na hindi nakabatay sa pansamantalang pagnanasa, kundi sa isang pundasyon ng tiwala at paggalang. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Winston sa kanyang mga daliri, isang tahimik na pangako na sa bawat paghabi ng kanilang bagong buhay, hindi na siya muling mag-iisa. Ang bawat hibla ng tela na dumaan sa kanyang mga kamay, ang bawat luhang pumatak sa dilim, at ang bawat panalangin sa gitna ng desperasyon ay nagdala sa kanya sa dalampasigang ito. Napagtanto ni Winona na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na dapat isakripisyo ang sariling dangal, kundi isang lakas na nagtutulak sa isang tao na maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumpanyang dumaan sa mga kamay ng kasakiman, kundi ang katotohanang nakatayo pa rin siya, mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, marunong muling magmahal. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa kailaliman ng dagat, naiwang nakabitin sa hangin ang isang huling bulong ng katarungan at kapayapaan. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang nilamon ng gabi, ngunit sa loob ng puso ni Winona, isang walang hanggang umaga ang nagsimula ng sumibol. Ang lahat ay nasa tamang lugar na, at sa ilalim ng mga bituin ng Batanes, ang kwento ni Winona ay hindi nagtatapos sa isang huling tuldok, kundi sa isang bagong pahina na puno ng pag-asa at tunay na ligaya.